Nakauwi na sa bansa ang 13 Pinay surrogate mothers na nahuli sa Cambodia. Dumating sila nitong linggo kasama ang 3 sanggol. Unang hinatulan ng 2 taong kulong sa Cambodia ang 13 Pinay dahil sa paglabag sa Trafficking in Persons Law. Pero sa pakikipagnegosasyon ng Pilipinas ay nabigyan sila ng pardon. Itinuturing sila ng pamahalaan na biktima ng human trafficking at tinurn over na ang kustodiya sa DSWD at Interagency Council Against Trafficking. Kaugnay po niyan at sa iba pang issue, makakausap po natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang tanghali po sa inyo ulit, Yusek. Magandang tanghali and manigong bagotot. Opo. Yusek, ano na po ba ang lagay nitong 13 Pinay surrogate mothers nang dumating po sila kahapon at meron pa po bang buntis sa kanila? Opo. 13 sila, yung 3 nanganak na kaya may 3 sanggol na kasama kahapon. Na-register na yan sa embahada sa Cambodia bilang anak nila, no? Bale, Philippine citizen, no? Ngayon, yung 10 nagdadalang tao pa, I mean, they're pregnant, including yung isa po, malapit na, mga anak, mali mo, ngayong araw, kasi 37 weeks. Kaya nung inuwi sila, may kasama pa tayong isang doktor at isang nurse para matiyak na hindi magkaka-issue. Pero magandang balita, lahat sila safe and sound and healthy. Nung dumating hapon, sinalubong namin at nasa DSWD yung 13 para alagaan sila, kupkupin sila, gawin silang beneficiaries ng reintegration program for traffic persons ng DSWD. Ang issue lang ngayon, hindi pa alam ng mga pamilya nila. Kaya nga, we're keeping their privacy. Kita nyo, biniblur natin yung mga photo. Tinatago pa nila sa kanilang mga pamilya na sila yung surrogates. Ang alam ng mga pamilya nila, OFW sila sa somewhere in Thailand. So, yun ang isang issue kung paano mariresolve to. Meanwhile, yung IACAT naghihintay ng opportunity para tuloy ang investigation, kukunin ang testimony nila para subukan natin na hatulan yung mga nag-recruit sa kanila. Opo. Yusek, yung mga sanggol po nitong mga surrogate mothers na to, kanino po ba mapupunta yung kustodiya nila? Sino po yung mga ngalaga sa kanila? Ang sinabi natin sa korte, sa Cambodia, pati sa pamahalaan, kaya kasama rin yun sa Royal Pardon, no? Kung bakit tayo binigyan ng Royal Pardon, aalagaan nila, hindi na ibibenta. Kasi kung tatatuyin ng mga nanay bilang parang commodity, edi surrogacy ito. Ngayon, sinabi natin, at tinanggap ng mga kababayan natin na lahat sila alagaan ng anak nila. So, they will be with the mothers. Now, depende na yan, tulad ng any mother sa Pilipinas, kung hindi niya kaya palakihin, well, alagaan niya ng DSWD. No? Ayoko pang magpumunta doon dahil wala pa tayo doon. However, note po, yung 13, actually, 2 sila in the beginning, no? Yung 7 nakauwi na dahil hindi sila pregnant, no? Yung 13, inaalok yan originally ng up to $10,000 to $12,000 per delivery ng baby. Yun ang dahilan kung bakit nga sinabihan na nagbabiolate sila ng batas dahil yung nga, pumayag sila mag-surrogate. Ang alam nila, Thailand, nila sa Cambodia. Yung nga yung babala natin sa mga babayan na huwag nila gawin yun. Pero yung babies, nasa kustodiya ng mga nanay, of course, tutulungan sila ng DSWD kung kailangan. Kanina po, Yusek, nabanggit nyo tungkol dun sa recruiter nila. Nakapagbigay po ba sila ng salaysay kung sino ang kanilang naging recruiter dito? Meron po bang kaugnayan dito? Pinoy po ba? Dayuhan? Yung nasa likod po nitong surrogacy scheme? Opo. Yung recruiters were online. Recruiter. Lahat sila may sinasabi, pati sa Cambodia pa lang sinasabi, tsaka yung 7 na nakauwi na noon sinasabi, may isa daw na mukhang Cambodian. Walang Filipino na sa internet na kausap sila. Wala raw silang Filipino, panay foreigner to. By the way, hindi lahat ng 20 nanggaling Pilipinas. In other words, may a few, 2 yata, nanggaling pang ibang bansa. Hindi kasi nasa mga Pilipina na somewhere
sa Middle East or in Southeast Asia, tapos hinikayat din maging surrogate, no? So, tuloy ang investigation. Ngayon na nauwi natin sila, syempre, tayo gumastos yan, ha? I mean, by the way, napasa yung budget, pasalamat tayo Oo. kay President kasi tuloy pa yung budget namin Budget for niyo. assistance sa mga kababayan natin, no? Kasama yung mga ginamit para makauwi sila, no? Binigyan din silang financial assistance sa Phnom Penh, no, ng ating embahada. By the way, kailangan nila, kailangan tulungan naman tayo by testifying, pero natatakot din sila na baka bawian sila, no? Yun din, maintindihan natin yun. So, hintayin natin yung report ng DOJ kasi sila may hawak ng IACAT, ng Council Against Trafficking. I'm sure pagtatrabaho niya. Meanwhile, meron akong gusto ipaliwanag na sila lang alam natin surrogates. At kung may tanong bakit walang ginagawa ang pamahalaan, kung bakit nangyari to, actually, every day meron tayong ino-offload. Yung Bureau of Immigration sa airport, alam nila, sa ating commercial airline, alam nila na some of the Filipinos na papanggap na magiging turista, hindi kailangan ng visa, di ba? To Thailand or elsewhere sa region, ay maaring magta-traffic, kaya hindi nila pinapasakay. So, we are preventing it. Kaso, nangyari to at sana hindi na maulit. Sana itong babala aabot sa ating mga babayan kasi next time hindi natin matitiyak na bibigyan sila ng pardon. Right. Yusek, nabanggit nyo kanina, no, 10 to 12,000 yung inalok sa kanila na bayad sa pagiging surrogate mothers. Pero I was wondering po, ito po bang mga mothers na ito, itong mga tawag dito, yung mga OFW po natin, alam po ba nila na ito talaga yung iaalok sa kanila nung unang pagpunta? Sila po nag-report ng 10 to 12,000. Sa internet, So, yun alam daw ang nila. sa kanila. At habang, syempre, nagdadala sa tao sila, Yes. syempre, inaalagaan sila sa klinika. Gastos ng company dun sa Cambodia. Alam lang nila Thailand. Hindi na naisip na Cambodia baksak nila. Kasi Thailand, hindi illegal ang surrogacy. Pero sa Thailand, sa Cambodia, mas mura pero illegal. Kaya, alam nila, yun ang nag-kahit sa. However, ang trato pa rin natin, every time nangyari to, mga biktima sila dahil hindi naman nila naisip na Cambodia ang baksak nila. And itong mga, Yusek, yung iba hindi pa dumaan ng airport daw. Dumaan papuntang Malaysia by boat, galing doon. This is very typical ng mga traffickers. Hindi lang surrogacy pero kung ano-ano pa, mga scammers, ganyan. Na nagre-recruit ng Pilipino. Yusek, taking this opportunity na rin po para matanong po sa inyo, yung issue naman po ng isang kababayan natin sa Kuwait na sangkot daw po sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo, yung baby daw na nilagay sa washing machine. Can you give us some more details? Gaano po siya katagal na nilbihan sa amo niya bago po nangyari itong insidente? Well, palipat-lipat siya amo. She's legal sa Kuwait, no? Since 2015 pa. Siya nandun. Kaya nagtataka tayo kung bakit nag-snap siya at ginawa to, hindi ito pa rin. Maaring depressed siya, maaring, maaring may mental issue, maaring may problema sa amo. Hindi pa nakausap, nandun yung ating abogado at yung embassy, yung migrant workers office doon, nandun sa station. Hindi pa sila binibigyan ng pagkakataon na ma-interview one-on-one. Alam nyo, stricto naman ang criminal procedure sa Kuwait. Alam natin, tikasan siya at yung OWA, nakausap na yung pamilya niya dito para ibigyan ng assurance na bilang OFW, bilang overseas Filipino, she's entitled to all the protection ng gobyerno. Alam natin, maraming galit, hindi lang Kuwaitis o ibang Pilipino sa Kuwait. Pero kailangan intindihan natin na lahat ng Pilipino sa ibang bansa are entitled to the protection ng babayan. So gagamitin natin ng legal assistance para meron siya at least due process paghatulan man siya. No? We'll get more information about this. Ayoko po mag-confirm kasi puro newspaper reports to. Ayoko na isang opisyal ng gobyerno i-confirm na nilulog niya yung bata kasi lalong sasama yung kalagayan niya sa korte. No? So, hihintay na lang natin yung Kuwaitis
na mag-announce ano yung results ng investigation nila. So as of now, Yusek, nakadetain siya sa Kuwait. Naka-detain, parang ano yan, yung alam natin, pati dito ganun naman when Yes. you're under criminal investigation, kailangan na heinous crime to. Diba, baka turiang murder to. Right. No? Maaring ma-death penalty yung kaso, pero of course, patakaran ng gobyerno na gawin lahat ng paraan para maiwasan Right. na mga kababayan natin ay masilya electric o mabitay sa ibang bansa. No? Sometimes, we're not successful, pero most of the time, tulad nakita natin kay Mary Jane Mary Veloso, Jane, oo. nagagawa naman natin. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo base po nga dito sa mga nangyayari. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Eduardo de Vega ng DFA.